Mamaya na. Sige. Go, Danny. Attorney. So ngayon, sabi nila, dapat ito raw yung mga time na magkakain ka uli ng popcorn. So expected natin na itong, di ba, special session, very possible na, no, with the post ni itong si Senator Cayetano, na mukhang tanggap na niya na siya ay wala na dyan sa bilang Senate President. So ano yung mga expectation nyo, Attorney? Well, siguro sabi nga ni Senator Lacson, no, they are ready for whatever eventuality. Tignan na po natin. We hope na yung pagkaka-declare ni Senator Alan, I think last night or this morning nung nabasa ko. Yung post. This morning po. Post. This morning, sana totoo na tinatanggap na niya, pero dapat June 3 pa niya tinanggap yun dahil June 3 siya tinanggal sa all seats vacant. Pero be that as it may, sana nga kung totoo yung kanyang sinabi, then it would be a peaceful session, peaceful transition this morning. Pero tignan natin kasi nag-file pa rin sila ng kaso sa Supreme Court. So, Yun na nga po. kung wala namang, kasi meron doon tinatawag na status quo anti-order, kung wala naman in-issue yung Supreme Court until this morning na status quo anti-order or TRO, talagang wala namang balakid, no? Siguro yung kanyang pagsasabi this morning, na-realize niya na hindi naman sila pagbibigyan din ng Korte Suprema, kaya siguro nag-save face na lang siya. Sabi niya, it was his honor, sa akin, ibigay na natin sa kanya yon at nabigyan siya ng ilang araw ng Senate President, pero tingin ko yan ang pinakamagulong termino ng isang Senate President. Opo. Sa mga pangyayari po na ganyan, Attorney Howard, ang daming naging drama. Ang dami nating nakita na sagutan, ambahan at lahat. Sa palagay ninyo, paano nyo na-envision ang takbo ngayon ng Senado? Kumbaga ay may lamat na po sa kanilang relasyon sa isa't isa. Or mabubura yan dahil nga si Alan Peter Cayetano ay kumbaga nagpakumbaba na, tinanggap na. Kahit na medyo late na nga sinasabi mo, tinanggap na rin. Well, sa tingin ko, si acting Senate President and hopefully by this morning maging Senate President si Win Gatchalian, I'm looking more of how he is as a consensus builder, how he is as a, kumbaga, yung tinatawag ng to build the coalition with the majority and the minority combined, na to work together. Although sabi ko nga may majority and may minority, pero sa tingin ko po si Senator Win is more of a consensus building individual na makikita naman na acceptable for both parties, no? So sa tingin ko with him at the Senate presidency now, mukhang gaganda ang relasyon at gaganda ang takbo ng Senado. Although sabi ko nga medyo mag-ingat doon sa grupo ni Senator Alan kasi until ika nga sa basketball, until the last minute is nandyan, pwedeng maraming mangyari, bilog ang bola. So mag-ingat lang at alerto lang sa mga pwedeng gawin at pwedeng ibang mangyari. Okay. Ayun. Partner, meron lang ako ipasok. Baka makalimutan ko to, Attorney Calye. Napaka-importante rin kasi nagkaroon na ho ng Sandigan Bayan Decision, di ba? 90 days preventive suspension kay Senator Jinggoy. Di ba? Last time na nag-usap tayo, di ba? Wala pa tayo ng pag-usapan ng suspension. Ngayon, meron ng suspension. So medyo ang feeling ng marami, baka hindi na ang threshold 16, di ba, votes to convict. Baka bumaba ang threshold kasi kung mawala na yung kanyang does that automatically remove him as Senator Judge ngayon, si Senator Jinggoy Estrada, Attorney? Well, that is my opinion, at saka opinion ng iba ring nakakaalam na abogado, na dahil walang jurisdiction na within this time, within this period, kasi nga may legal impediment. So tingin namin hindi na siya functional, hindi rin siya present. So paano pa siya magiging huwes in the same light na paano siya boboto sa Senate presidency
kung siya nga hindi na within the jurisdiction of the Senate for this moment, ano. So sa tingin ko ito rin ay isang mitya o isang naging reason kaya sinabi rin ni former Senate President Alan Cayetano na hayaan na niya kasi nga kahapon lang lumabas yung desisyon ng suspension ni Jinggoy, no. Although sa pag-aaral ko, sa tingin ko, dapat yan nung siya ay na kasuhan at nakuha na automatic ang suspension according nga sa ating batas at sa ating jurisprudence. So tingin ko rin, sabi ko nga, isa ito sa mga naging mitya na talagang nakita ni Alan Peter na kahit anong gawin niya, wala na yung numero sa kanya dahil hindi na niya kayang ipaglaban yung pwesto ni Jinggoy dahil nga suspended na siya. Tama ka nga, Danny, since 23 na, pwedeng ilagay ito sa 2/3 na 12, no? In relation to the Avelino versus Cuenco case, no? At yung marami pang ibang kaso na sinasabi, pag suspended ka, automatic po 'yon na mawawala ang iyong mga pribilehiyo to appear and to be allowed to vote in the Senate. Okay. Oh, partner, meron ka pang gusto ko lang isa lang isisingit ko lang. So bali for now nakikita nyo na dadalhin pa to sa Supreme Court. Possibly itong issue ng yung suspended na isang senator baka take part pa sa let's say voting sa impeachment. Pwedeng dalhin niya pero magdadala nito si Jinggoy kasi siya po yung suspended, no? Baka dalhin na naman to nung isang teacher nagdala nung na walang legal standing. Ayam. Matatanggal na naman siya, wala na naman siyang standing diyan. Kasi ang may karapatan na magdala nito si Jinggoy kasi siya ay naaapektuhan no as a senator and his rights and privileges as a senator, as a sitting senator. So sinabi niya, I think I read it yesterday also, na plano niyang dalhin sa Korte Suprema ito. Sa tingin ko, it would be a nice academic discussion and it could enrich our jurisprudence kung dalhin niya ito. Pero tingin ko, hindi tama yung kanyang posisyon at tama ang posisyon ng mayorya at tama ang posisyon ng Sandigan Bayan na siya ay suspindihin at hindi bigyan ng any rights and privilege as a sitting senator. Opo. Sa lahat po ng mga yun nga magiging epekto sa impeachment at saka sa pagboto sa Senate presidency. Ayun. Okay. Sa lahat po ng mga nangyari, attorney, sa palagay nyo naging tama at naging, hindi naman sa timely, kundi naging tama ba o naging decisive yung desisyon ng Pangulong Marcos na magdeklara ng special session? Opo, maganda po at papasalamat tayo sa ating Pangulo. Nagtawag siya ng special session not only to finish the bills na kailangan na tapusin at alam niyo naman merong malaking trahedya tayo sa Mindanao na kailangan din sigurong tingnan ng ating Kongreso. At siguro itong ang sigalot sa Senado because of this calling of the Senate, itong special session, mananahimik na. Isipin mo na lang Doris, kung tumuloy ito hanggang SONA tapos meron pang July 6 na impeachment, baka magkagulo. So I think yung plano nung Cayetano block na guluhin at i-block yung impeachment, kitang-kita naman na ang boto nila para sa Duterte block hindi natuloy, no, na avert nitong reorganization na ito. At itong pagtawag ng special session is there to kumbaga to clarify and galvanize the Student mode off. Adult mode on. Swipe right sa next level ng buhay.